Ako kasi ang hindi mo maintindihan. 'Di ba? Dapat tayong dalawang magkakampi. Malulusutan mo naman yan eh. Isa pa, bakit iisipin mo pang sasabihin sa'yo ng mga kamag-anak mo ha? Kung may pera naman na tayo, hindi mo na sila kakailanganin. Pera? Tingin mo ba yung perang nakukuha mo sa mga nakaw mong content magtatagal yan sa'yo ha? Hanggang kailan kanyan bubuhayin? Hindi mo alam ang mga susunod na mangyayari. Anong kinakatakot mo? Yung kakasuhan ako, tapos madadawit ka? Babe, tingin mo ba gagawin yun ni Judith ha? Hindi niya kaya yun dahil mahiyain yun. Hindi yun tetestigo laban sa akin dahil baka manginig lang yun kapag kakausapin ng ibang tao. Hindi rin naman ako basta makakasuhan no dahil wala siyang magiging patunay. Pwede kong lusutan lahat ng ipaparatang niya sa akin. Isa pa, video lang naman yun. Walang malaking kaso dun. Ay, ka-stress. Kahit na anong gawin nating content, wala talagang makuhang views. Stuck tayo palagi sa 200 views. Todo promote na rin tayo eh. Pati tong punyetang subs na to, hindi na tumaas-taas. Araw-araw nababawasan eh. Tong mga kasub to sub natin, after 1 days mag-unsubscribe na kaagad. Bakit kasi hindi mo na lang itigil yung ginagawa mo? Di ka naman kikita dyan eh. Sinasayang mo lang ang oras mo dyan. Sa halip na tumuto ka dyan sa internet at makiusap sa mga kapwa mo vlogger na magpalitan kayo ng views at subscribers, maghanap ka na lang ng ibang trabaho mo. Halos ilang buwan ka nang walang trabaho eh. Magtiwala ka lang kasi sa akin. Kapag may isang video tayo na nag-trending, paniguradong paldo tayo. Oh, kung magiging source of income na natin to, hindi mo na kailangan pumasok sa trabaho mo. Tayo na mismo ang magiging boss natin. Magtiwala. Mag-iisang taong ka na dyan sa pagbablog mo. Wala naman nangyayari. Huwag ka nang umasa dyan. Kasi hindi naman yan para sa'yo eh. Kung yung iba siguro, oo. Pwede na sumisikat sila at kumikita na malaki sa ganyan. Pero ikaw hindi mo naman yan linya eh. Kaya huwag mo nang pilitin. Ah, basta. Alam kong kikita ako na malaki dito sa ginagawa kong to. Oh, tingnan mo. Magiging sikat din ako. Dadami ang viewers ko at magkakaroon ako ng mga paid endorsement. Kapag nangyari yun, huyo ka talaga sa akin. Ay, bahala ka sa buhay mo. Ano, sasama ka ba sa akin? Ha? Bakit? Saan ka ba pupunta? Di ba nga may family reunion kami? Ah, yung sa Batangas? Oo, sige, sasama ako. Gusto ko yan malamang dahil makakakuha ako ng videos para sa travel vlog. Dagdag din yun pang upload ko. Bahala ka dyan sa kaka-vlog mo na yan. Matutulog na ako. Huwag mo akong gigisingin na maaga ha. Gusto kong magpahinga muna dahil day off ko bukas. 1 taon nang magkasama sa iisang bahay sina Ram at Jera. Balak na nilang magpakasal, ngunit hindi yun natuloy dahil kinapos sila ng pera. Naoperahan kasi si Ram dahil sa sakit niya sa bituka. Kaya napagpasyahan nila na magsama na lang muna sila sa iisang bahay at kapag nagkapera na sila, saka nila itutuloy ang pangarap nilang kasal. Mag-isa lang si Ram na nagtatrabaho dahil si Jera ay patuloy lang sa ginagawa niyang pagva-vlog. Nalaman niya kasi na maganda ang kitaan sa ganong gawain nang makausap niya ang dati niyang kaklase na isa ring vlogger at yun na ang naging kabuhayan. Nakapagpatayo na ito ng sarili niyang bahay at meron na ring negosyo. Nakakapaggala na rin sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Dahil sa ganoong kwento ng tagumpay, naengganyo na rin si Jera na gawin yun. Pero kahit na anong gawin niya, hindi pa rin siya nabibigyan ng pagkakataon na sumikat at pagkakitaan ang pinaghihirapan niya. Pero wala siyang balak na tumigil dahil gusto niyang mapatunayan na nagiging matagumpay siya sa buhay. Nang dumating ang araw na sinasabi ng kanyang nobyo, maaga silang umalis ng bahay para magtungo sa bahay na pagtutuluyan nila ng 2 araw. Pagkarating nila doon, agad na pinakilala ni Ram ang nobya sa pamilya niyang hindi pa siya nakikita. Oo nga pala babe, siya yung sinasabi ko sa'yo na pinsan kong hindi lumalabas ng bahay nila. Literal na nasa loob lang siya ng kwarto. Si Judith, bunsong anak ni na Tita Jovi. Oh, paano naman yung pag-aaral niya? Ilang taon na ba yan? 17 yata no Judith? Basta homeschooling ata yung tawag dun.
Online class siya eh. Sobrang mahihain kasi niyan. Hindi siya sanay na maglalabas ng bahay nila at makihalubilo sa mga tao. Buti nga sumama yan ngayon. Ah, parang may social anxiety siya, ganon? Ang hirap siguro ng ganon ano? I mean, lagi ka lang nakakulong sa bahay niyo. Paano niya nililibang yung sarili niya? Mahilig yan sa mga editing or animation, ganon. Magaling yan sa mga pag-video. Tapos sa arts din. Iba-iba ginagawa niyan. Wow, talaga ba? Ang galing naman. Natry mo na ba mag-vlog? Hindi pa po. Saka nahihiya po ako eh. Nagvi-video lang ako ng mga ginagawa ko tapos pinapanood ko mag-isa. O kaya pinapakita ko kina mami. Pwede ko bang makita yung gawa mo? Curious lang ako. Kinuha ng dalagita ang tablet niya at pinakita kay Jera ang video na gawa niya. Nakakamangha yun dahil yun ay mga pamamaraan kung paano ba gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa arts. Ang gaganda naman ng mga yan. Tutorials ano? Meron ka ba bang ibang videos? Nasa bahay po yung isa ko pang laptop. Hindi kasi pinadala ni mami kasi wala na raw akong ibang gagawin kundi tumutok doon. Pero meron akong link nung pinaglalagyan ko. Send mo sa ate Jera mo para makita niya kung paano ba ang tamang pag-edit ng mga video. Ang pangit kasi niyang gumawa eh. Makalat kaya hindi sumisigat yung mga ginagawa niyang video eh. Grabe ka naman makalait sa editing skills ko. Malamang nagsisimula pa lang ako eh. Kapag ako natuto pa lalo, mas magiging maganda ang gagawin ko, no? Nagpatuloy ang araw nila habang si Judith patuloy lang na nakatingin sa kanyang tablet. Kumukuha rin siya ng mga litrato at video sa paligid niya para sa gagawin niyang video. Nakikita yon ni Jera kaya nakikigaya rin siya. Nagpapaturo siya sa dalagita kung paano ba siya makakakuha ng magagandang anggulo para maging mas maganda rin ang pagpasok ng transition ng videos niya. Natutuwa ang dalaga dahil ang dami niyang natutunan. Sinabi rin sa kanya ni Judith na marami siyang travel vlogs pero hindi niya yon pinapakita sa iba dahil nahihiya siya. Hilig niya lang talagang gawin yon. Nang kinagabihan, natanggap ni Jera ang video na kuha ni Judith. Grabe, ang linis niya mag-edit ha. Ang bata niya pa. Paano pa kaya kung mas tumandahan na yan, di ba? Kaya na niya siguro maging editor sa mga palabas, ano? Ang galing oh. Pati magagandang angle, kuhang-kuha niya. Pati yung lightning at filter kuhang-kuha niya. Hindi yung masyadong OA. May natutunan ka naman ba sa kanya? Dapat sa kanya ka maglalapit. Baka sakaling matuto ka na para sa mga i-upload mo. Kahit ako manood ng videos mo, mabuboring ka agad ako eh. Kaya lang may views yun dahil sa mga kapwa mo vlogger na kapalitan mo mag-view. Wala ka talaga nung solid viewers. Grabe ka naman makapagsalita. Ang sakit ha. Sa susunod, magkakaroon na rin ako ng solid viewers, no? Sa ngayon kasi, nagpapakilala pa ako sa kanila. Kapag na-monetize talaga ang channel ko, tingnan mo, yari ka sa akin. Hindi kita ililibre. Huwag ka magpapabili sa akin ng sapatos, ha? Makapag-upload na nga. Habang pinapanood ni Jera ang gawa niyang video, hindi siya nasisiyahan dahil ang nakikita niya ay ang gawa mismo ni Judith. Gusto niya ng ganun kalinis at kaganda. Habang nakatingin siya sa kanyang cellphone, bigla niyang ibinaling ang atensyon sa nobyo. Abala si Ram sa ginagawa niya at hindi na nag-abala pang tingnan siya. Biglang pumasok sa isip ng dalaga na ang video na gawa ni Judith na lang ang ipopost niya. Kinakabahan pa siya nung una dahil baka malaman ng dalagita at magalit ito sa kanya. Kasama pa naman nila ang buong angkan nila. Maaari pang maging dahilan yon para masira ang relasyon nila ni Ram. Kinaumagahan, maagang nagising si Jera. Tiningnan ang sunod-sunod na notification sa kanyang cellphone. Babe! Babe! Tingnan mo! Ang daming views! Ay! Ang saya! Ang dami na rin nag-subscribe sa channel ko. Nakakagulat ka naman, babe. Akala ko naman kung ano yan. Maaga pa masyado, mamaya na yan. Alam mo namang anong oras na tayo natulog eh. Tara na, tulog na tayo.
Hindi na ako makakatulog. Ang saya ko kaya. Tingnan mo kasi Siguro kapag naglabas pa ako ng mas maraming video katulad nito, for sure, magiging mayaman na ako. Ngayon pa lang, nakikita ko ng tagumpay ko. Sa dalawang platform, nagtrending ang video ni Jera. Nakakuha rin siya ng maraming followers sa kanyang page. Marami kasing natutuwa sa kung paano niya bigyan ng linis ang pagpapalit ng mga video at maging ang paglapat ng boses niya. Dahil sa tuwa ng dalaga, hindi niya napigilan ang sarili na ikwento sa mga kakilala niya ang nangyayaring yun. Hindi na rin siya natigil sa paulit-ulit na kwento sa kanyang nobyo. Tapos, kapag may iba pa akong video na mag-viral, panigurado akong kikita na ako ng mas malaki. Oh, di ba? Sabi ko naman sa'yo tiwala lang palagi. Babe, pang ilang beses mo na ba yung sinabi ngayong araw ha? Oo na, proud naman ako sa'yo. Pero sa ngayon, mas maganda kung magpapakasaya rin tayo dahil family reunion namin to Kaso wala ka namang ibang ginawa dyan kundi magtitingin sa cellphone mo. Pareho kayo ni Judith, hindi mabitawan yung cellphone. Masaya lang kasi ako, no? Alam ko naman, tara na, mamaya mo na tignan yung cellphone mo. Kanina ko pa gustong maligo. Kahit na nakababad na ang katawan nila sa dagat, hindi pa rin matigil si Jera. Bumubuo na siya ng plano kapag nagkaroon na siya ng pera. Ang nobyo naman niya ay panay lang ang sang-ayon sa mga sinasabi niya. Nang sumapit na ang hapon, naglagay ulit ng video si Jera sa kanyang channel at sa page. Ang video na yon ay sarili niyang kuha at sarili niyang gawa. Pero wala siyang nakuhang magandang views. May mga nanood pero pailan-ilan lang. May nagkomento pa na malayo ang una niyang gawa sa sumunod niyang video. Dahil doon, inalis niya ang video dahil baka may makapansin na hindi siya ang gumawa ng nagtrending na video na napanood nila. Hala, paano kaya to? Ay, anong gagawin ko ngayon? Kapag nanghingi kaya ako ng video kay Judith, bibigyan kaya ulit ako nun? Sinubukan ng dalaga na kausapin si Judith pero hindi na ito pumayag na ibigay sa kanya ang video. Kaya gumagawa siya ng paraan kung paano niya ito mauuto. Pero sa ugali pa lang ni Judith, halatang hindi ito madaling pakiusapan. Bakit naman? Ang ganda kasi. Gusto ko lang sanang makita para may inspiration ako. Alam mo yun, para maging mas better pa ang pag-edit ko rin. Kahit anong video mo na lang dyan. Meron akong nakita dyan yung parang tutorial mo kung paano mag-DIY ng home decor. Tingin lang ako para gagayahin ko kapag nakauwi na ako. Nahihiya kasi ako, ate. Ang pangit naman kasi nun. Ginagawa ko lang yung mga DIY na ganun at mga video kapag trip ko lang. Tapos yung isang friend ko lang ang nakakakita at saka si mommy at daddy. Kami-kami lang kasi nga ayokong ma-judge ng mga tao. Isama mo na rin ako. Alam mo namang todo support ako sa mga ganyan Alam mo, mahilig din ako sa mga DIY at arts na ganyan. Kaya nga gusto ko rin manood ng mga tutorials. Pero pansin ko na mas madali yung gawa mo. Mas mabilis masundan Dali na. Sige, magsisend ako sa'yo ng 3 videos. Ano bang gusto mo? Yung sa may home decor, tapos yung pinakita mo sa akin nung nakaraan, yung maggawa ng macrame bag. Tapos, ayan, yung parang gumagawa ka lang ng lamp. Ano yan? May video ka rin ng pag-bake? Oo ate, pero hindi ko pa yan na-edit. Video lang yan mismo kasi gusto ko makita kung paano ako mag-i-improve sa baking skills ko. Ang pangit niyan, mukhang tanga. Send mo na rin sa akin. Ayoko ate. Yan lang isasend ko sa'yo. Wala ka namang matututunan dito sa baking videos ko Wala naman tong kwenta. Hindi ako komportable na ipapanood dito sa iba. Hindi napilit ng dalaga si Judith na ipasa sa kanya ang iba pang videos. Dahil may 3 na siyang nakuha, may 3 na rin siyang mailalabas. Ang ginawa ni Jera, inalis niya ang mga luma niyang video at sa kanya inilagay ang isa pang video na bigay sa kanya ni Judith.
Dahil doon, nakakuha na naman siya ng magandang bilang ng manonood mula sa 2 platform na gamit niya. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa natapos na ang family outing ng nobyo. Kailangan na rin nilang umuwi sa kani-kanilang bahay dahil mahihiwalay na siya kay Judith, hindi na siya makakakuha pa ng video. Nag-isip ng paraan si Jera. Kinuha niya ang account ng dalagita para doon niya ito kakausapin, pero wala siyang napala dahil ayaw ibigay ng dalagita. Ang gusto niyang kausap lang ay ang mga pili nilang kamag-anak. Natapos na ang huling video na nai-upload ni Jera at kailangan niyang umisip ng paraan kung paano pa siya makakakuha ng ibang video. Ano nangyayari sa'yo? Bakit kinakausap mo ang sarili mo? Ganyan ba mga vlogger? Medyo nababaliw ka na dyan, babe ah. Ayos ka pa ba? Babe, may aaminin ako sa'yo. Ano, may iba ka na mahal? Hindi yan. Alam mo yung sinasabi ko sa'yo na nag-viral kong video? Sa totoo lang, hindi yun sa akin. Hindi ko yun gawa. Sa pinsan mo yun na si Judith. Yun yung ipinasa niya sa akin para mapanood ko. Ha? Alam ba niya na in-upload mo yung videos niya? Yun na nga. Hindi niya yun alam malamang. Kung alam niya yun, siguro hindi na niya ako kakausapin. O kaya pagsasabihan ako ng mami nun, no? Yun na nga ang problema ko. Kailangan ko pa ng ibang videos na katulad nun. Oh, edi gumawa ka. Mahirap ba yun? Dati ka namang gumagawa ng videos tapos ang sabi mo, tinuruan ka niya, di ba? Oo, mahirap kasi iba yung pagkakagawa niya. Sinubukan kong gumawa nung sa akin kaso nakakatamad mag-video. Hindi ko rin ma-edit ng maayos. Hindi katulad kapag galing na sa kanya, buo na. I-upload ko na lang. Tulungan mo naman ako. Sige na, malapit na tayo magkapera sa ginagawa kong to eh. Ano naman magagawa ko dyan? Wala rin akong alam sa ganyan. Hindi ko naman hilig yung video-video na ganyan eh. Paano kung kausapin mo kaya siya na kapag binigay niya sa atin ng videos na meron siya, tapos nagkapera na tayo, bibigyan natin siya, hahatian natin siya, malaki ang magiging porsyento niya. Hindi na siya lugi dun ha. Total, ang sabi niya, habis lang yun. Hindi yun madadala sa ganyan. Maraming pera ang mga magulang nun. Baka mas malaki pa ang allowance niya kaysa dyan sa kikitain mo. Mag-isip ka na lang na ibang paraan. O kaya, itigil mo na yan. Ngayon pa ba ako titigil kung kailan malapit na ako? Hindi pwede. Tulungan mo na ako. Para naman sa atin to eh. Kapag may pera na tayo, magiging maluwag na ang buhay natin. Tapos, pwede na tayo magpakasal. Sige na. Total close naman kayo ng pinsan mo na yon, di ba? Ang alam ko, may GC siya na pinagsisendan niya ng videos niya. Naalala ko, nabanggit sa akin yun ng mami niya eh. Parang family GC nila sa Telegram. Doon nila pinapanood ang mga ginagawa ni Judith. Ayan! Kung makakapasok ka sa GC nila, pwede mo makuha ang videos doon. Sakto, mas malinaw kung sa Telegram manggagaling. Sige na, babe, gawa mo ng paraan. Susubukan ko pero hindi ako sigurado kung makakaya ko. Alam mo naman yung bata na yun, kahit mga kamag-anak nun, di pinagkakatiwalaan. Kakaunti lang sa amin ang nakakausap yun. Utuin mo lang yun. Alam mo naman na bata pa yun eh. Kaya mo yan. Sabihin mo lang na gusto mo yung mga videos niya. Ganun. Basta, kailangan nating makakuha ng mas marami para mas malaking pera ang maiipon natin. Hindi naman niya yun malalaman eh. Kasi nga diba sabi niyo, hindi rin naman siya mahilig sa online. Panay lang siya sa bahay at gawa ng arts. Wala rin naman makakapagsabi sa kanya na kanya yung mga videos. Kasi hindi naman siya kilala. Oo na, try ko lang Kung ano-ano kasi ang ginagawa mo eh. Nagnanakaw ka pa ng video ng iba. Pinapayagan na nga kita mag-focus dyan sa content creator na yan eh. Tapos malalaman ko na gawa ng ibang ginagamit mo. Ganun talaga. Kasi mas madali kapag gawa na yung video. Sayang naman din yung gawa niya kung hindi pa kikinabangan, di ba? Kung siya hindi niya kailangan ng pera, pues tayo, kailangan natin. Kaya magtulungan tayong dalawa. Kailangan natin ng pera pero sa magandang paraan sana. Yun bang pwede tayong magtrabaho na maayos? Yung walang ninanakawan at walang nilalamangan. Sa ngayon lang naman eh.
Siya pa rin naman ang may-ari ng video. Nakikigamit lang ako. Mas maganda naman talaga magiging kita natin dito. Mas malaki ang chance na maging mayaman tayo. Suporta mo lang naman ang kailangan ko. Basta, kahit na anong mangyari, tutulungan mo ko, ha? Sumang-ayon na lang si Ram sa sinabi ng kanyang nobya. Nang matapos siyang mag-shower dahil galing siya sa trabaho, agad niyang tinawagan ang kanyang tiyahin. Matagal-tagal din ang usapan nila hanggang sa naisipan na niyang isingit na kausapin si Judith, lalo pat nakita niya itong dumaan sa likod ng tiyahin. Noong una, nahihiya pa ang dalagita, pero hinarap niya rin si Ram. Nakita ko yung video na mga gawa mo Nakakatuwa. Pinapanood kasi namin ni Ate Jera mo. Tuwang-tuwa siya sa talent na meron ka. Salamat po. Hindi naman po yun ganun kaganda. Kaya nga po hindi ko pinapakita sa iba eh. Ano ka ba? Ang ganda kaya nun. Kakaiba ang talent mo Gusto ko pa nga makita Ang sabi ng mami mo, meron kayong parang GC sa Telegram. Add mo naman ako dun para mapanood ko yung mga gawa mo. Wag na po kuya. Maaabala ka lang dun. Kasi hindi naman talaga yun magaganda. Naglalagay lang ako doon ng mga random video para mapanood din ni Daddy kahit nasa ibang bansa siya. Pilitin mo. Sabihin mo gusto mo talaga makita ang talent niya. Huwag ka magulo dyan. May kausap ka yata kuya. Sige po, bibigay ko lang kay mami to. Hindi. Ang Ate Jera mo kausap ko kasi may pinapakita siyang pagkain sa akin. Sige na, alam mo naman na todo support ako sa'yo Gusto ko rin mapanood yun para naman makasabay ako kapag nagkukwento sa akin ang mami mo. Madalas kami nag-uusap ni tita, di ba? Minsan nababanggit niya sa akin yung mga ginagawa mo. Hindi naman ako makasabay dahil nga hindi ko alam yung tinutukoy niya. Pag-iisipan ko munang maigi, Kuya Ram. Sige po, papasok na ako sa kwarto ko. Agad na ibinigay ni Judith ang cellphone sa kanyang ina. Kaunting usapan pa ulit bago pinatay ang tawag. Ano, papayag naman na siguro, no? Ang kulit mo naman. Alam mo na nga nakausap ko, nagsasalita ka pa. Ewan ko kung papayag yun. Kung sakali man na hindi siya papayag, wag mo na ituloy ang ginagawa mo. Nakakagulo ka lang din Saka kawawa naman yung bata. Balak mo pa nakawan ng videos. Hihiramin ko lang naman ang video niya, Hanggang sa kumita lang naman ako. Kapag na-monetize na ako, titigilan ko naman na ang paggamit ng videos niya, Sige na, babe. Itong ginagawa kong to, para naman to sa ating dalawa Please. Please. Hindi ko pa nga alam kung papayag siya. Kakausapin ko pa si tita para siya magkumbinsi kay Judith. Pero kapag kumita na yan channel mo, titigilan mo na ang pagkuha ng videos niya. Oo naman, promise ko yan. Kailangan ko lang pansamantala. Hindi ko naman palaging gagawin yun, syempre. Para lang magkaroon ng kita tapos saka ako gagawa ng sarili kong content. Siguraduhin mo yan Sige, gagawa ako ng paraan para makumbinsi ko si Judith. Nahirapan ang binata na makumbinsi ang pinsan niya na isali siya sa group chat kung saan inilalagay ni Judith ang lahat ng videos niya. Pero sa tulong na rin ng ama ng dalagita, napapayag din siya. Si Jera ang may hawak ng account ng kanyang nobyo para makuha niya isa-isa ang mga video. Umabot din ng halos 1 buwan bago siya nakakolekta ng sapat na bilang na views para pagkakitaan na niya ang mga ninakaw niya. Ay! OMG! Tingnan mo to, babe! Diba? Sabi ko sa'yo may pera dito Kakaunti pa lang to. Pero kapag mas dumami pa ang video na mailalabas ko, magiging mayaman na tayo! Siguro naman titigilan mo na ang pagkuha ng video kay Judith. Tama na yan Magli-leave na ako sa GC. Hindi, wag muna. Mas magaganda yung video sa ginagawa ni Judith ngayon. Feeling ko, yun ang videos na mas kikita ako na malaki. Ang iikli nga ngayon ng mga ipinapasa niya Feeling ko tinatamad to. Pero okay lang, gagawan ko na lang ng paraan para pagsamasamahin lahat. Akala ko ba sabi mo titigilan mo na once na kumita ka na? Tama na yan, babe. Gumawa ka na lang ng sarili mong videos. Ang mahalaga dyan, nagsisimula ka na magkapera. Huwag mo namang sagarin talaga lahat. Kawawa naman si Judith Siya ang nagpapakahirap niyan tapos ang ginagawa mo, kinukuha mo lang bigla tapos saka mo ipopost. Iintindihin mo pa ba kung ninakaw ko lang ang content ko?
Ang mahalaga dito, babe, may pera na tayo. Kapag mas sumikat pa ako, tapos nagkaroon ng paid endorsement, doon na tayo yayaman talaga. Ayaw mo bang yumaman tayo, ha? Pwede na tayo magtayo ng sarili nating negosyo. Di ba? Yun naman ang pangarap mo. Hindi ka na magkakantakuba dyan na magtrabaho, ano? Post-post lang tayo ng videos. Hindi naman din yun malalaman ni Judith, Tsaka, hindi naman niya yun mapapakinabangan. Kasi, ayaw naman niyang ilabas. Sayang lang. Gusto ko namang yumaman tayo, pero hindi sa maling paraan. Kahit na anong gawin mo, pag nanakaw pa rin yun. Kinukuha mo yung pinaghihirapan ng iba At ang malala pa, pinagkakakitaan mo. Nakukonsensya lang ako. Kasi sa totoo lang, isa ako sa pinagkakatiwalaan ni Judith. Tapos biglang malalaman niya nakasabot ako para nakawan siya ng content. Bakit mo kasi ipapaalam sa kanya, di ba? Kailangan lang naman dyan, tikom ang bibig mo. Ako naman ang gumagawa Kailan mo naman balak itigil yung ginagawa mong ganyan, ha? Mas lalo ka nababaliw sa kakaganyan mo Hanggat may video pa tayong pwedeng mai-upload. Tiwala ka lang. Walang ibang makakaalam itong ginagawa natin. Huwag kang makonsensya dahil kailangan natin ng pera. Hindi tayo aasenso sa konsensya na yan. Dahil sa dalawang platform kumikita ng pera si Jera, nagsisimula na rin siyang maging mas magastos. Dahil alam niyang hanggat may video na ginagawa si Judith, may pera ring dumarating sa kanya. Nagbago ang ugali niya. Naging mayabang siya, lalo na sa mga kakilala at mga kamag-anak niya. Wala nang mga magulang si Jera. Wala rin siyang kapatid, kaya wala siyang ibang tinutulungan. May mga kamag-anak siyang lumalapit at humihingi ng tulong sa kanya, pero hindi niya pinapansin ang mga yon. Sa halip ay niyayabangan niya palalo. Ipinapakita niya ang mga mamahaling gamit na binibili niya at ang mga pagkain na kinakain nila ng nobyo. Ano to, babe? May chat yata sa'yo yung tita mo. Di ba sa kanila ka nakitira dati? May sakit daw yung asawa niya. Bakit hindi mo pa utangin? Di ba kakasahod mo lang doon sa page mo? Malaki yung nakuha mo doon Dahil may mga nagpapadala ka mo sa'yo ng stars. Hindi mo rin sinasagot yung tawag nila sa'yo Naku! Huwag ka magpapaniwala sa mga drama nilang ganyan, no? Kilala ko yung mga kamag-anak ko na yan. Magpapaawa lang yan. Pero sa totoo, kailangan lang nila ng pera ko. Sus! Naalala ko pa nung nagsisimula ako. Ayaw nga nilang mag-like sa page ko. Tapos ngayon nakikita nila post ko ng earnings ko. Lalapit-lapit sila sa akin. Kapal moks! Paano kung totoo naman na need nila ng pera? Pautangin mo na. Magkano lang naman yung hinihiram nila Parang presyo lang to ng isa mong parcel. Yung binili mong pamahid sa mukha na hindi mo naman ginagamit. Kung nakakagastos ka sa walang kwenta, siguro naman mapapautang mo sila. Nung walang-wala ka, sila ang nandyan para sa'yo. Tinutulungan ka nila noon. Ang babait ng mga tao sa'yo. Tapos ngayon na ikaw naman ang meron, ayaw mo silang tulungan. Ay, no! Ayoko magpautang sa mga ganyang kamag-anak. Alam ko naman na hindi nila ako babayaran. Gusto ko na nga yang i-block sila para naman matahimik ang buhay ko. Bulabog sila ng bulabog, utang ng utang. Baka akala nila ganun lang kadali ang ginagawa ko, no? Sila ang magpakahirap maging content creator ng malaman nila. Nagpapakahirap? Anong mahirap sa pag-download ng video ng iba at ang mag-post at mag-upload? Basta. Huwag mo na nga silang ipagtanggol. Basta ayokong magpautang sa kahit na sino. Hindi ko sila tutulungan. Period. Pansin ko, babe, simula nang sumasahod ka na dyan sa ginagawa mo, yumayabang ka na. Tapos ang gastos mo pa. Ang daming parcel na dumarating. Bili ka ng bili ng kahit na ano na hindi mo naman kailangan. Hindi ka na marunong magtipid. Dapat nga nag-iipon ka na Kasi paano kung dumating ang araw na hindi na magpadala ng video si Judith? Paano ka na niyan? Ang usapan natin, saglit mo lang gagawin yan. Pero ngayon, sinabuhay mo na. Huwag kang mag-alala. Nakaisip na ako ng paraan kung paano ako kikita kahit na wala na ang video si Judith. May mga nagme-message nga sa akin Nagpapatulong sila. Pwede ako mag-coaching, di ba? Then, mga small-time content creator lang naman ang mga yun. Pwede kong pag-aralan kung paano ako magpo-post ng walang copyright. Utakan lang talaga sa mga ganito, no? Hindi naman basta madaling ma-demonetize sa mga account ko, no? Pati ibang tao na nakawan mo pa ng videos?
Bakit? Hindi lang akong gumagawa ng ganito, no? Laganap tong ganitong gawain. Pagalingan na lang talaga. Hindi ako unang gumawa ng ganito. Dami kong nakikita na mas sikat pa sa akin eh. Yung iba nga, may million views. Pero halatang nakaw lang yun. Kumikita pa rin naman sila. Gumawa ka na lang ng sarili mong content. Noon naman kaya mo yun, di ba? Di ka pa nga kumikita pero todo effort ka na. Ngayon pa kaya na may pera ka na, mas kaya mo na, masisipagin ka na. Yan lang naman ang ginagawa mo, di ba? Nasa bahay ka lang naman palagi, wala kang ibang work. Kaya paghirapan mo na lang yung content mo. Isa yan sa realization ko. Walang magandang naidudulot yung panay lang sariling gawa at nakakapagod. Hindi katulad kapag gawa ng iba, mas maayos tapos hindi pa ako pagod. Well, utak pa rin naman ang gumagana, di ba? Parang ang talino ko tuloy. Ito ata yung sinasabi sa quotes na nabasa ko. Ano nga ba yun? Ang sabi doon, let others work with you to build your dream. Oh, ayan. Ganyan ata yun. Basta, hayaan mong ibang tao magtrabaho para sa pangarap mo. Ay, wow! Ang galing ko, no? Pwede na ako maging motivational speaker. Hindi ka man lang ba nakukonsensya dyan sa ginagawa mo? Konsensya? Mapapayaman ka ba ng konsensya, ha? Yung konsensya na yan, maibabayad ko ba sa parcel ko? Hindi naman, di ba? Kaya bakit ko pa iisipin yan? Yung iba nga wala niyan eh. Ang mga taong nakukonsensya, yun yung mga hindi naaangat sa buhay. Parang ibang tao ka na. Parang hindi na ikaw yung babaeng minahal ko. Tuwing titingin ako sa'yo, hindi na kita nakikilala. Binago ka na ng kabaliwan mo sa pagiging content creator. Nasasabi mo lang yan dahil iba ang mindset ko ngayon. Tingnan mo naman kasi, ang ganda na ng buhay natin, di ba? Kahit hindi ka na magtrabaho Lalo na ngayon, may 2 pa akong page na inaasikaso. Kapag kumikita na rin yun, aba, paldo tayo. Ayoko ng ganyan. Hindi ko nga alam kung bakit kita kinonsinting gawin yan nung una pa lang eh. Sana pala nung nalaman kong kinukuha mo ang video ni Judith, pinatanggal ko na sa'yo. Kaso wala na, masyado ka nang na-addict sa pagnanakaw ng content ng iba. Di na maganda yung ganyan. Tanging pagkadismaya lang ang mababaka sa mukha ni Ram, pero walang pakialam ang kanyang nobya. Nagpapatuloy lang ito sa ginagawa niyang pagkuha ng video ni Judith. Hanggang sa isang araw, hindi na nagpadala pa ng video ang dalagita. Tinanggal na rin niya ang group chat na pinagkukuhanan ng video. Naalarma si Jera sa nangyari. Lalo pat kasabay nun ay ang iba't ibang komento sa mga video niya na hindi yon sa kanya at ninakaw niya lang. Pero nadedepensahan naman niya ang sarili at sinabi na walang patunay ang mga nagkukomento. Wala silang maipapakita na galing ngayon sa ibang tao. Hanggang sa isang araw, pagka-uwi ni Jera galing sa galaan, naabutan niya ang nobyo at si Judith. Mukhang malalim ang naging usapan nilang dalawa. O bakit? Ano meron dito? Nakapag-usap na kami ni Judith at kailangan mo nang alisin yung videong ninakaw mo. Buburahin mo na yon. Lahat yon. Ha? Ano video? Wala akong ninakaw na video, ha? Anong pinagsasabi ninyo? Babe, nakita na ni Judith yung ginawa mo. Huwag mo na ikaila. Huwag mo nang itanggi. Ate, nakikisuyo ako sa'yo na pakialis na lang po. Kasi ako yung binabash ng mga tao ngayon eh. Banned na rin yung account ko kaka-report nila sa akin. Ako ang pinagbibintangan na nagnanakaw ng sarili ko namang gawa. Babe, maawa ka naman sa bata. Mas lalong nakakaapekto sa mental health niya yung ginagawa mo eh. Aba, wala akong ginagawa, ha? Bakit ko naman aalisin yung videos na yon? Dinawalan ako ng kikitain. Ako naman ang mawawala ng pera? Hindi mo rin naman pinaghirapan yun eh. Pinagkatiwalaan ko si Kuya Ram tapos ganito ang mangyayari. Hindi pa to alam ni na Mami dahil nakisuyo sa akin si Kuya na ayusin na lang muna to. Kasi kapag nalaman ng mami niya, nakakahiya. Paano naman ang pangalan ko, babe? Alam mong malalaman din to ng mga kamag-anak namin. Ayoko maging pangit ang tingin nila sa'yo dahil lang sa pagnanakaw na ginawa mo. Videos na naman ang kinuha ko. Hindi naman mabigat na pagnanakaw yun, ha? O sige, kung habol mo yung pera na kinikita ko, sige, next time hahatian kita. Ganun din naman yun eh. Kung ipopost mo rin yun, hindi naman agad yun kikita.
Babe, hindi mo ba naiintindihan ang usapan na to ha? Hindi to tungkol sa pera. Tungkol to sa pinaghihirapang gawin ni Judith. Babe, mas matanda ka sa kanya, mas may utak ka dapat. Pero bakit ang hirap mo naman kausapin ha? Ngayon, pinapamukha mo sa akin na bobo ako? Na wala akong utak, ha? Pinagtutulungan niyo akong dalawa eh. Ang simple lang naman nito eh. Mamamatay ba siya kapag naka-upload sa iba mga gawa niya, ha? Pasalamat nga siya, ginamit ko pa yung video niya eh. Oh, at least nakita na marami na magaling siya. Hindi nga lang na-credit sa kanya, pero yun din naman ang gusto niya. Ang makita ng ibang ginagawa niya. Maging masaya na lang siya. Eh kung pera ang usapan, okay. Willing ako magbigay ng porsyento. Basta yun ang napag-usapan natin, Kuya Ram. Hindi ako magsasabi kay Mami dahil sa pakiusap mo sa akin. Pero hindi ibig sabihin na palalampasin ko tong ginawa ng girlfriend mo. Ipaintindi mo po sa kanya kung bakit masama ang magnakaw. Nasa 10 utos po yun. Baka hindi siya nagbabasa sa Bible. Hayaan mo po next time, gagawa ako ng may kinalaman sa utos na yan para alam din ng iba kung bakit masama ang magnakaw. Aba, ang yabang mong bata ka. Ano bang ipinagmamalaki mo sa akin, ha? Yung mga videos mo? Ate, bitawan mo ang buhok ko! Ano ba, Jera? Bitiwan mo nga si Judith. Ano bang problema mo ha? Nababaliw ka na ba? Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pa tong nananakit ng bata. Sige, kampihan mo yung pinsan mo na yan. Parang pinamumukha mo sa akin na ako talaga ang mali ah. Bakit kasi siya gagawa ng video tapos ayaw naman pala niyang ipakita sa iba? Ang yabang eh. Kaya ko pa rin kumita ngayon kahit na hindi ko kunin ang videos mo. Ay, buwisit kayong dalawa. Padabog na umalis si Jera at nagkulong sa loob ng kanyang kwarto. Habang ang nobyo naman ay todo ang hingi ng tawad sa kanyang pinsan. Nahihiya na siya dahil sa inaasta ni Jera. Ilang araw pa ang lumipas, palaging kinakausap ni Ram ang nobya pero hindi siya pinakikinggan nito. Babe, ano ba? Bakit ba ayaw mong burahin yan? Nakiusap naman na ako ng ilang beses sa'yo ah. Ayaw mo akong pakinggan. Ako kasi ang hindi mo maintindihan. Eh di ba, dapat tayong dalawa magkakampi? Malulusutan mo naman yun eh. Isa pa, bakit iisipin mo pang sasabihin sa'yo ng mga kamag-anak mo ha? Kung may pera naman na tayo, hindi mo naman na sila kakailanganin. Pera? Tingin mo ba yung perang nakukuha mo sa mga nakaw mong content magtatagal yan sa'yo ha? Hanggang kailan kanyan bubuhayin? Hindi mo alam ang mga susunod na mangyayari. Anong ikinakatakot mo? Yung kakasuhan ako, tapos madadawit ka? Babe, tingin mo ba gagawin yun ni Judith ha? Hindi niya kaya yun dahil mahihain yun. Hindi yun tetestigo laban sa akin dahil baka manginig lang yun kapag kakausapin ng ibang tao. Eh hindi rin naman ako basta makakasuhan dahil wala siya magiging patunay. Pwede ko lusutan lahat ng ipaparatang niya sa akin. Isa pa, video lang naman yun, walang malaking kaso dun. Di ko naiintindihan. Akong hindi mo naiintindihan! Hindi ko aalis sa'yo ng mga pinapaalis niyang videos dahil doon ako kumikita. Huwag mo intindihin na sasabihin niya. Eh wala kang mapapala sa kanya. Baka kasi akala niya sa kanya lang pwedeng makakuha ng videos. Tingnan mo nga, eh wala naman siyang binibigay. Pero nakakakuha pa rin ako sa ibang ipopost ko. Aba, huwag niya akong yayabangan ha. Naging matigas pa rin si Jera hanggang sa nalaman na rin ng ibang kamag-anak ni Ram ang nangyayari. Nababasa niya rin ang chat ng mga magulang ng nobyo na pinapaiwas na siya at inuutusan nitong hiwalayan siya dahil masamang impluwensya siya kay Ram. Dahil sa nakikita at nababasa ni Jera sa internet, nakakaramdam siya lalo ng inis sa mga kamag-anak ng nobyo. Aba, buwisit tong isang pinsan ni Ram ha. Nanghihikayat pa ng mga tao para i-report ako. Hoy, mga unggoy kayo. Alam ko kung bakit bitter na bitter kay sa akin. Kasi nagkakapera ako. Kung hindi ba naman inggitera mga to, nek-nek nyo. Hindi ako titigil at hindi mawawala tong pinagkakakitaan ko. Buwisit tong mga to. Gusto pa akong pagtulungan. Kahit patawagin yung buong angkan ninyo, hindi ako matitinag. Ilang linggo pa ang lumipas, may mga nagrereklamo na rin sa mga video ni Jera. Dahil ang sabi ng iba ay galing yon sa kanila at audition video nila yon para sa libreng pagtuturo ni Jera kung paano nga ba sila kikita ng malaki sa pagiging content creator.
Naging bulag si Jera sa mga reklamo na yon dahil ang alam niya lang ay nagkakapera siya. Kahit na anong paninira sa kanya ng mga tao, may iilan pa rin namang naniniwala sa kanya. Isang umaga, nagising siyang nasa bahay na naman nila si Judith. Oh, andito ka na naman. Hindi na mga videos mo ang new upload ko, ha? O, teka. Bakit nangangayayat ka yata? Ano, wala ka na bang makain? Babe, order ka ng pizza. Psst, ano ba babe? Umayos ka nga makipag-usap dyan. O bakit? Hindi ba ako maayos kausap, ha? Tingnan niya kasi ang mga bago kong inilalabas. Wala na siyang videos doon, no? Hindi pa rin kasi maalis sa isip ko yung mga ninakaw mo, ate. Hanggang ngayon apektado pa rin ako. Please naman, ate, alisin mo na yun. Hindi ko nga aalisin yun. Bakit ba hindi mo maintindihan? Paulit-ulit na lang eh. Ay, huwag ka na nga pupunta rito kung yan lang din ang sasabihin mo. Eh, isa lang naman na makukuha mong sagot sa akin eh. Bakit hindi mo nalang kalimutan? Gawa ka ng bago mong content. Ganun lang yun. Maliit na bagay lang naman yan. Hindi na kailangan niyang palalain. Inaatake kasi ako ng anxiety ko sa tuwing naaalala ko yung mga video ko na yun. Nawawalan ako ng gana bumalik sa hobbies ko. Hindi ka man lang ba naaawa sa bata? Babe, ako nang nakikiusap sa'yo. Alam nyo, yung anxiety at depression na yan, gawa-gawa lang yan ng utak. Hindi yan totoo, okay? Kaya babalik ka pa rin sa pag-video mo na yan. Ikaw kasi, isip ka ng isip. Hindi ka naman mamamatay kung ginamit ko videos mo eh. Ang mahalaga doon, nakikita na ng iba yung gawa mo. Eh kesa na maitago mo lang yun. Katulad kung paano ka nagtatago sa mga tao. Eh hindi ko nahawak yung emosyon mo ha. Naging 16 years old din naman ako, pero hindi ako ganyan mag-isip sa'yo. Hindi pa rin napakiusapan si Jera hanggang sa nanawa na lang si Judith sa pabalik-balik sa kanila. Galit na rin ang mga magulang ng dalagita pati kay Ram. Kahit na ilang beses na humingi ng tawad ang binata, hindi siya pinapakinggan ng mga yon. Siya ang sinisisi kung bakit ganon ang nangyayari kay Judith. Mas lalo lang itong naging ilang sa mga tao at pakiramdam niya ay wala siyang ibang mapagkakatiwalaan. Medyo mababa sahod ko ngayon. Ang papangit naman kasi ng mga video na nanakaw ko eh. Kailangan ko mag-isip ng ibang paraan para lumaki-laki naman tong earnings ko. Wala na masyadong nagbibigay ng star sa akin, no? Bigla kasi ako nagbago ng content eh. Ang damot naman kasi ng pinsan mo. Hanggang kailan mo gagawin yan? Parang wala ka na talagang balak tumigil eh. Ewan ko. Ay, oo nga pala babe. Sasamahan mo ba ako bukas? Saan ka naman pupunta? Eh di ba, magpapa-rhinoplasty ako. Bukas ang appointment ko. O ano, sasamahan mo ba ako? Malapit lang yun, dyan lang sa likod ng munisipyo. Ano ba naman yung gusto mong gawin? Bakit kailangan mo pa yung ganyan? Mamaya delikado yan. Huwag ka na magpaganyan. Matangos naman na yung ilong mo eh. Basta, gusto ko. Ang tagal ko na pinapanood itong mga video ng mga nagpapagawa ng ilong nila. Ang gaganda naman ng resulta eh. Tagal ko na kayang pinangarap tumangos ang ilong no. Wala lang kasi akong pera nun. Eh ngayon, okay na. Nakaipon naman na ako. Kahit naman yata anong sabihin ko, hindi mo ako pakikinggan, di ba? Kinabukasan, walang pasok sa trabaho si Ram, kaya sinamahan niya ang nobya patungo sa lugar na sinasabi nito. Pero nagtaka siya dahil sa isang bahay lang gagawin ang pagsasaayos ng ilong ni Jera. Sure ka ba, babe? Bakit hindi sa klinik? Doktor ba yung gagawa sa ilong mo? Baka mamaya mapahama ka pa. Alam mo naman na masiselan yung mga ganyan. Huwag mo na lang kayang ituloy yan. Huwag kang mag-alala, ano ba? Doktor yan. Wala lang siyang klinik dahil mahal yung magiging upa. Malamang kapag mahal ang upa niya, tataas ang presyo ng pagpaparhinoplasty. Huwag kang mag-alala. Ang dami ko napanood na videos kung paano niya to ginagawa. Magaling yan. Dito lang talaga sa bahay gagawin, pero same lang din procedure kapag sa klinik. Sure ka ba? Kasi tignan mo, ang kalat pa ng bahay niya. Dapat nga walang alikabok dito eh. Ang daming agyaw ng kisame niya. Parang ang dugyot naman kasi.
Napanood ko sa video niya na nagsasanitize siya ng mga gamit niya. Ang judgmental mo naman sa bahay niya, babe. Akala ko bang sabi mo, dapat wag tayong mag-judge ng bahay ng ibang tao, di ba? Oo nga, pero iba naman kasi dito eh. Hindi ako makampante kasi baka mamaya dugyot yung mga gamit niya, ikaw pa mapahamak. Nagtitiwala ka na kasi kagad napanood mo lang naman sa video yung gawa niya. Huwag ka mag-overthink, okay? Normal lang tong ganito. May tiwala ako sa kanya. Umupo ka na nga lang muna doon, babe. Huwag kang nervyusin. Hindi naman ikaw ang magpapailong. Walang tiwala ang binata, pero kahit na anong sabihin niya kay Jera, hindi siya pinapakinggan. Mas pinipili ng dalaga na gawin ang desisyon niya. Kaya minsan, pakiramdam ng binata ay wala na silang relasyon na dalawa dahil hindi na ginagalang ng nobya ang desisyon niya. Natapos ang pagsasaayos ng ilong ni Jera at sinabi sa kanya na makalipas ang 7 araw, saka siya babalik sa bahay na yon para tanggalin ang tape. Si Ram ang nag-aasikaso sa kanyang nobya habang pinapagaling ang tahi nito sa ilong. Gano'n naman daw katagal bago yan tuluyang gumaling? 1 year daw eh. Pero mga 1 week lang tong magmumukha akong avatar. Basta bawal sa iyo yung mga malalansa, no? Bukas bago ako umuwi, mag-grocery ako. Teka, kukunin ko lang yung yelo para ipantapal mo dyan sa namamaga mo mukha. 4 na araw pa lang ang nakalilipas simula nang magpaayos ng ilong si Jera. Pero may kakaibang nangyayari sa kanya. Nangangamoy ang ilong niya at nagsusugat. Humahapdi rin yun sa tuwing nililinisan niya. Nag-aalala siya dahil parang mas lalong lumalala ang nangyayari sa kanya. Ayaw naman niyang sabihin sa nobyo kung anong nangyayari dahil alam niya na pagagalitan siya nito. Sinubukan ni Jera na kausapin ang doktor na gumawa sa kanya nito pero nakablock na siya. Nang hanapin niya ang page nito, nabasa niya sa mga video na peke ang doktor at nakaw lang ang mga videos na ina-upload nito sa kanyang page. Nag-imbestiga palalo si Jera hanggang sa nakita niyang nakaw lang ang mga video na napanood niya. May iilang tao na nakaranas ng gaya sa kanya na nagsusugat at nagnanana. Kaya ang ginawa nila, ipinaayos nila mismo sa tunay na doktor pero mas napagastos sila ng mahal. Doon na natakot si Jera. Kaya kahit nasa trabaho ang nobyo, tinawagan niya ito para sabihin ang nangyayari sa kanya. Agad namang umuwi si Ram at dinala siya sa ospital. Doon nakita ang mga maling proseso na ginawa ng peking doktor. Ang sabi ay maaari pang lumala ang nangyayari sa ilong niya kung hindi ito ooperahan. Pero masyadong malaki ang perang kakailanganin nila. Walang ipon si Jera dahil lahat ng perang sinasahod niya ay ginagastos niya lang. Babe, anong gagawin ko? Ayokong maging pangit. Tingnan mo. Namamaga yung ilong ko. Ang baho pa. Ang baho-baho ng amoy. Amoy kayong nabubulok na sugat. Ano nga bang sinasabi ko sa'yo eh? Kung sana nakinig ka sa akin noon, di ba? Hindi ka na sana aabot sa ganyan. Kaso ang tigas ng ulo mo. Ang sabi mo, alam mo na ang ginagawa mo. Hindi ko naman alam na manloloko yun eh. Ang gaganda naman kasi ng mga video na pinapost niya. Ang galing niya dun. Tapos maayos naman. Hindi na ako nag-search pa. Kasi nagtiwala ako sa nakikita ko. Yan ang mahirap kapag sa video ka lang nagtitingin. Alam mo naman na madaling manakaw ang videos, di ba? Ikaw nga, nagawa mo magnakaw ng videos eh. Kaya akala ng iba na iyo talaga yon, di ba? Ngayon, ikaw naman na nabiktima ng sarili mong gawa. May nangyayari na nga sa akin eh. Ako pa bang aawayin mo? Hindi ko naman alam na magnanakaw ng video yun eh. Kasi sikat yung page niya. Ang daming likes. Anong gagawin ko? Tulungan mo ko. Umiisip ako ng paraan, naghahanap ako kung saan pwede mag-loan. Ayaw akong pautangin ni mama. Sabihin mo, kailangan ko. Yun na nga ang sinabi ko, kaya mas lalong nagalit sa akin. Wala ka pa bang sasahurin ngayon?
Di ba nabanggit mo na may kukunin ka pa dun sa star sender mo? Hindi ko alam, sandali. Check ko account ko. Ha? Teka, nasuspend yung dalawa kong account dahil sa copyright strike. Ano? Hindi pwede to, babe. Ayusin mo. Sige na. Hindi pwedeng hindi ko to mabubuksan. Sayang ang pinaghirapan ko. Hindi natigil si Jera sa pag-iyak, lalo pat sumasabay ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang ilong. Wala ring nagawa si Ram para maibalik ang account niya. Dahil sa mga nangyayari sa kanya, hindi na niya alam kung ano pa ang dapat na gawin. Wala na siyang inaasahan pang pera. Wala siyang naitabi kahit na magkano dahil kampante siyang palagi siyang makakakuha ng pera dahil malakas ang kitaan sa ginagawa niya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi masyadong makapasok sa trabaho si Ram dahil kailangan niyang alagaan ang nobya. Nabigyan na rin siya ng memo at sa oras na lumiban siya sa trabaho, maaaring matanggal na siya. Sunod-sunod na problema ang dumating sa kanila. Babe, ang baho na ng ilong ko. Hindi na ako makatulog dahil dito. Tapos tignan mo, namamaga siya, di ba? Ang dami na nalinis ko kanina. Baka mapano pa ako kapag hindi pa ito naoperahan. Inaasikaso ko na nga tong loan ko. Di ko alam kung bakit panay pending to. Kaya hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho eh. Baka hindi ko to makuha. Diba, mayayaman naman ang mga tita mo. Nakalimutan mo na ba? Tinakwil na nila ako dahil sa'yo. Walang tutulong sa atin. Ikaw kasi. Ako na naman. Palagi na lang ako sinisisi mo. Ako na lang palagi ang mali. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa rin silang nalilikom na pera para sa pagpapa-opera ni Jera. Sinubukan niya ring kausapin ang taong nanloko sa kanya pero walang sumasagot. Kahit na i-post niya ito sa social media, wala siyang napapala. Nagmumukha lang din siyang katawa-tawa para sa mga nakakakilala sa kanya. Sinubukan niyang lapitan ang mga kamag-anak niya pero walang nais na tumulong sa kanya dahil iisa lang ang sagot sa kanya. Ibinabalik lang kung paano siya nakitungo sa kanila nung marami siyang pera. Kaya bakit daw siya hihingi ng tulong sa kanila kung siya mismo ay hindi nakatulong nung kailangan siya? Sakit. Dahan-dahanin mong linisin. Dahan-dahan naman to ah. Huwag ka kasi malikot. Parang may namumuong dugo pa sa loob ng ilong mo. Sandali, hindi ko kaya magtagal, ang baho. Parang nabubulok na lamang loob ng isla. Kakasuka! Ako na nga maglilinis. Pinagdidirihan mo naman ako eh. Ito na nga nangyayari sa akin. Paano pala yan bukas? Wala na akong gamot. Bibili ako mamayang gabi. Gusto ko munang matulog ngayon. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi dahil iyak ka ng iyak eh. Ako rin naman hindi nakatulog. Ayokong tignan ang mukha ko sa salamin. Kasi para akong nabubulok na tao. Kakainis kasi manluloko na yun eh. Nadali niya ako sa mga nakaw niyang videos. Hindi ba kinakarma mga ganun tao? Baka may karma rin siya pero sa ibang paraan. Yang sa'yo, baka yan na yung karma mo. Ako pa ang kinarma? Ay ako na nga ang naagrabyado. Kasi nang argabyado ka rin ng tao, di ba? Parang scammer na na-scam, ganun. Magnanakaw na nadali na magnanakaw. Kumbaga, sa inyo lang umiikot ang lahat. Desisyon mo rin naman yan eh. Kaya bahala ka sa buhay mong ayusin yan. Bakit ganyan ka magsalita sa akin? Ha? Hindi mo na ba ako mahal? Di ko alam. Basta napapagod na ako. Ewan ko. Mas lalong naiyak si Jera sa mga sinabi sa kanya ng kanyang nobyo. Hindi na rin siya masyadong makapag-isip ng maayos dahil mas inaalala niya ang nangyayari sa kanyang mukha. Dumating ang araw na para bang mag-isa na lang talaga sa buhay si Jera. Hindi na siya inaalagaan ng nobyo. Hindi kasi nito matiis ang masangsang na amoy na lumalabas sa kanyang ilong.
Kahit naman si Jera, hindi niya kayang tiisin ang amoy niya pero wala siyang pagpipilian. Isang araw, dumating si Judith sa bahay nila kung saan wala si Ram at mag-isa lang si Jera na naglilinis ng kanyang sugat. Wala pala si Kuya Ram. Hintayin ko na lang siya. Ang baho. Nakikita mo naglilinis ako ng ilong ko, di ba? Hindi. Kanina pa sa tapat pa lang ng pinto, naaamoy ko na yan. Kaya pala nagtatakip ng ilong yung mga tao kapag dadaan dito. Akala ko nga may nabubulok na hasang. Ganon kasi yung amoy eh. So, ano naman? Alam mo ate, pwede mo yung gawing content. For sure sisikat ka ulit niyan. At least 'di ba, sarili mong video, sarili mong idea. Nangaasar ka ba? Hindi ate, sinasabi ko lang para at least hindi ka na mahihirapan maghanap ulit ng videos na gagamitin mo. O kaya kung saan ka pwede magnakaw ulit. Instant sikat ka ulit niyan kasi makikita nila ang nangyari sa'yo. Parang awareness na rin, 'di ba? Na huwag ka basta magtitiwala sa mga nakikita mo online kasi baka yung iba doon nakaw na videos at information lang. Ayoko nga makita nila nangyari sa akin. Siguro masaya ka ngayon sa nakikita mo, no? Nahihirapan na ako, tapos wala na yung mga account ko. Ako talagang sinadya mo rito. Kasi gusto mo makita kung ano nangyayari sa akin. Ano, happy ka na? Medyo masaya ate, kasi at least nakikita kong epektibo yung ginawa ng kaibigan ko. Epektibo? Anong sinasabi mo? Secret, walang clue. Oh, sige, aalis na ako ha. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Deserve mo naman yan. Nakaw pa more. Inis na inis si Jera habang naririnig niya ang pagtawa ng pinsan ng nobyo. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ni Judith. Basta ang alam niya lang ay pinagtatawanan ang paghihirap niya. Ilang linggo pa ang nakalipas, mas lalong lumala ang nangyayari sa ilong ni Jera. Maging ang mukha niya ay namamaga na rin. Kahit na anong linis niya, bumabalik pa rin ang mga nana at ang malansang amoy. Minsan, hindi na siya makakain dahil pati sa sarili niya ay nandidiri siya. May nakita akong bahay na pwede mong lipatan. Doon wala masyadong tao. Malapit sa dagat kaya fresh air. Ha? Bakit? Anong gagawin ko dun? May nagrereklamo na kasi sa atin. Kahapon kinausap ako sa barangay. Sabi may mabaho nga raw na nanggagaling sa bahay. Nahihirapan yung mga kapitbahay natin kasi pati sila nasusuka sa amoy. Feeling nila na magkakasakit sila kung tatagal pang ganyan ang nangyayari. Nahihiya ako, hindi ko masabi sa kanila yung totoo. Ang aarte naman nila. Kung alam lang sana nila ang pinagdaraanan ko, wala naman silang maitulong sa akin, di ba? Yun na nga wala rin naman sila magagawa at maging tayo wala rin magagawa. Ang kailangan ko na lang gawin, ilayo ka. Ako lang ang lalayo. Hindi ako pwedeng umalis dito dahil malapit ang trabaho ko. Hindi ako mahihirapan sa biyahe at madali ako makakauwi kung dito ko. Pwede naman kitang puntahan dun kapag wala akong pasok. Nagkakasakit na nga rin ako dahil sa'yo So ano, ganun na lang yon? Pati tayo? Matatapos na rin? Di ko alam pero hindi naman kita pababayaan. Huwag ka mag-alala. Ako pa rin ang magbabayad ng upa mo at ibang gastusin. Pero sa ngayon, kailangan muna natin maghiwalay ng bahay hanggang sa maging maayos ka. Kung magiging maayos ka pa rin ba? Akala ko ba tutulungan mo akong mapa-operate ng ilong ko? Para maging maayos na ulit ako. Oo, pero wala pa nga akong pera Masyadong malaki ang kailangan natin. Hindi ko alam kung saan ako hahagilap. Wala ka rin naman kasing ipon Wala tayong naipon, di ba? Kasi kahit ibenta ko yung mga pinagbibili mo, kukulangin pa rin kasi maibebenta ko yan ng kalahati lang ang presyo kung magkano mo nabili. Babe, please, huwag mo ko iiwan, ha? Huwag tayo maghihiwalay. Hindi sumagot ang binata. Inayos lang nito ang gamit ng kanyang nobya. Kinabukasan, madaling araw nang umalis sila dahil ayaw nilang maabutan sila ng ibang tao. Naiisip din kasi ni Ram ang kahihiyan ng kanyang nobya kung malalaman na dahil sa kanya kaya may mabahong amoy sa bahay nila. Nung una nga ay hindi sila pinayagan ng taxi na sumakay
dahil nga sa nakakasulasok na amoy. Pero sinabi ni Ram na magbabayad na lang siya ng doble para lang makaalis na sila. Tahimik lang si Jera. Ang daming pagsisisi sa kanya. Iniisip niya ang mga sayang na perang ginastos niya lang sa walang kwentang bagay. At ngayon na kailangan na niya ng pera, saka naman siya walang mahuhugot. Kahit na ayaw ng dalaga na maiwan siyang mag-isa sa kubo na nirentahan ng nobyo, tinanggap na lang niya yon. 2 beses sa isang linggo sila magsama ni Ram, pero ramdam na niya ang panlalamig sa kanilang relasyon. Habang nasa dalampasigan ng dalaga, may lumapit sa kanyang isang matandang babae. Yun ang unang beses na may nakahalubilo siyang doon nakatira. Nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap at nabanggit sa kanya na pwede niyang ipatingin sa isang albularyo kung ano ang nangyayari sa kanya. Noong una, hindi naniniwala si Jera dahil para sa kanya, lumang paniniwala lang ang paglapit sa albularyo. Lalo na't alam niyang mali naman ang naging pagsasaayos sa kanyang ilong. Hanggang isang araw, magkasama sila ng nobyo. Bigla niya yung nabanggit. Ano naman magagawa ng albularyo? Operasyon ang kailangan mo. Try lang naman natin, di ba? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo eh. May sinabi siyang albularyo rito eh. Yung dati raw nilang kapitana. Sige na, babe. Try lang natin. Kahit hindi sang-ayon ang binata, sinamahan niya pa rin ang nobya. Doon nila nalaman na may halong kulam ang nangyayari kay Jera. Kahit daw maoperahan siya, kung hindi mawawala ang kulam ay hindi siya gagaling. Wala akong idea kung sino ang kukulam sa akin. Wala naman akong nakakaaway eh. Kailangan mo malaman dahil kailangan mo rin mag-alay dun sa tao na yon. Ay, ewan ko. Bakit ba nagpapapaniwala ka sa ganyan? Ano yun? Gagaling ka kagad kapag natapos mo mag-alay? Kalukuhan. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Na kapag nawala ang kulam sa akin, pwede pa rin akong gumaling kung maaagapan nga ang operasyon sa ilong ko. Kahit uunahin ko ang pagpapa-opera, walang mangyayari kasi babalik at babalik dahil may kulam. Babe, please, tulungan mo ko. Paano nga kita matutulungan kung hindi mo naman kilala kung sino ang gumagawa niyan sa'yo? Feeling ko si Judith. Oh, ano na naman kinalaman ng bata? Naalala ko nung nagpunta siya sa bahay. Tapos, nabanggit niya na epektibo ang ginawa ng kaibigan niya. What if ang tinutukoy niya yung nangyari sa akin? Di ba? Paano kung totoo nga? Ikaw ang kumausap sa kanya kung totoo nga. Total, ikaw naman ang may kasalanan sa kanya eh. Sinubukan ni Jera na tawagan ng dalagita, pero hindi ito sumasagot sa kanya. Ilang mensahe na rin ang ipinadala niya, pero walang tugon. Ayaw rin daw makipagkita sa kanya sa personal, kaya wala siyang ibang magagawa. Kaya pinagpatuloy ni Jera na humingi ng tawad kay Judith. Nagpost na rin siya sa Facebook na inamin niya ang mali niyang nagawa. Kung paano niya ninakaw ang video ng dalagita. Kung paano siya nagsisisi sa mga pagkakamali niyang nagawa. Lahat yon bukal sa kanyang loob at hindi niya alam kung tatanggapin pa ba yon ni Judith. Ilang linggo pa ang lumipas, wala pa ring tugon na nakukuha si Jera, kaya unti-unti na lang niyang tatanggapin sa kanyang sarili na hindi na siya gagaling pa kahit na kailan. Hanggang sa dumating ang kanyang nobyo at kasama nito si Judith. Pumunta ka rito. Salamat naman. Nakisuyo ako sa kanya dahil awang-awa na ako sa'yo. Pero hindi ko pa rin hawak ang desisyon niya kung gusto niya bang magpatawad o hindi na. Kahit na matagal bago ko makuha sa iyo ang kapatawaran na yon, gusto ko pa rin humingi ng tawad. Oo, totoo yung mga chat ko sa iyo at yung sa post ko. Malaki talaga ang pagsisisi ko dahil nagawa kong nakawin yung pinaghirapan mo. Pinagkakitaan ko pa. Tapos, naging mayabang din ako. Ang dami kong naapakang tao dahil lang sa ambisyon kong sumikat at magkapera. Patawarin mo ko, Judith. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Gagawin ko para lang makita mong seryoso ako.
Wala naman akong ibang kailangan. Gusto ko lang makita kung totoo talaga ang paghingi mo ng tawad o kung seryoso ka ba talaga na nagsisisi ka na. Oo, seryoso ako. Hindi ko na rin uulitin yung ginawa ko na yun. Pangako. Mangilang beses pang humingi ng tawad si Jera bago siya napatawad ng tuluyan. Ilang alay pa ang ginawa para lang maputol ang kulam na nakakapit kay Jera. Inamin din kasi ng dalagita na ipinakulam niya ito dahil gusto niyang makaganti rito. Hindi niya akalain na may magiging malaki rin itong epekto sa naranasan itong pagsusugat ng kanyang ilong. Sinabi ng albularyo na nawala na ang epekto ng kulam sa kanya pero hindi ibig sabihin nun ay may garantiyang gagaling na ang ilong niya. Nawala lang ang masangsang na amoy at ang madalas na pagkirot pero ang epekto ng maling pagkakagawa sa ilong niya hindi yun magagawang gamutin ng albularyo dahil kailangan pa rin ni Jera na maoperahan ng tunay na doktor. Dahil malaking halaga nga ang kakailanganin, wala silang sapat na pera. Hindi rin natuloy ang loan ni Ram. Nanghingi ng tulong si Jera sa mga tao sa social media. Dahil doon, nakatanggap siya ng samot-saring reaksyon. May mga nagagalit sa kanya, meron namang naaawa. Hanggang sa nakakuha siya ng isang tulong mula sa doktor na siyang nag-opera sa kanya. Matagal ang naging proseso. Umabot din sila ng halos 1 taon. Malaki ang gastos at halos lahat yon ay sagot ni Ram. Kahit na paano, may mga kamag-anak na siyang nahihingian ng tulong, lalo na ang mga magulang ni Judith. Isang umaga, naabutan ni Ram ang nobya na nakatingin sa salamin at hinahawakan ang ilong nito. Babe, huwag mo masyadong hawakan yan. Alam mo namang hindi pa magaling eh. Di ba ang sabi ng doktor na bawal pa yan masanggi? Ayan, ang tigas na naman ang ulo mo. Hindi, tinitignan ko lang. Natutuwa ako kasi kahit papaano gumagaling na siya. Hindi katulad nun na namamaga tapos sobrang pangit na akala mo naaagnas na. Tapos ang baho pa nito dati, di ba? Nakakatakot. Ayoko na ulit maranasan yung ganun. Kaya sa susunod, maging mapanuri ka sa mga pinapanood mo. Alamin mo kung ano ba talaga ang totoo o hindi. Saka, huwag ka na ulit babalik sa pagnanakaw mo ng content. Aba, baka sa susunod hindi lang ilong mo masira sa'yo. Baka buong mukha at pagkatao mo na. Nahihiya nga ako ngayon, lalo na magkakaroon na naman kayo ng family reunion. Hindi na ako sasama ha. Chat mo na lang ako. Ha? Bakit hindi ka sasama? Nasabi ko na sa kanilang sasama ka eh. Huwag na babe, nahihiya ako sa kanila eh. Alam ko kasi ang iba sa kanila galit pa rin sa akin. Baka kapag nakita nila ako, bumalik lang yung inis nila dahil sa ginawa ko. Tiwala ka lang, hindi ganun na mangyayari. Kung sakali mong kakausapin ka nila tungkol sa ginawa mo, ang mahalaga naman nagbago ka na, di ba? Ang minsang pagkakamali na nagawa mo na inamin at tinanggap mong mali ka nga, hindi na yung pwede magamit laban sa'yo. Basta palagi mong tatandaan ang pagnanakaw ng pinaghirapan ng iba, walang magiging magandang dulot sa'yo. Napilit ni Ram ang kanyang nobya na sumama sa kanya. Nang makita ulit ni Jera ang mga kamag-anak ng nobyo, madalas lang siyang nakayuko dahil pakiramdam niya ang daming panghuhusga. Lalo pat nakikita rin na may kakaiba sa kanyang mukha. Pero katulad nga ng sinabi ni Ram, walang naging kibo ang mga kamag-anak nila sa nangyari. Kinausap lang siya ng mga nakatatanda at binigyan ng payo. Natuwa si Jera dahil ang mga payo na yon ay nakakatulong sa kanya para mas lalo siyang maging mas maayos na tao. Muli ulit silang nagkita ni Judith. Nakita niya ang dalagita na kumukuha ng video. Kaya nilapitan niya ulit ito. Travel vlog? Nakakagulat ka naman ate. Oo te, gusto ko kasing gumawa ng iba pang videos eh. Bala ko kasing mag-aral ng multimedia arts. Homeschooling pa rin? Hindi ka ba nun mahihirapan? Mag-e-enroll ako mismo sa isang university malapit lang dun sa inyo. Gusto ko naman sumubok makihalubilo sa iba.
Oh, wow! Maganda nga yung ganyan. Magkakaroon ka na maraming kaibigan na katulad mo ring magagaling at hilig ang ganyan. Kapag magaling ka na lalo sa pagganyan, turuan mo naman ako. Pwede naman kitang turuan ngayon. Dala mo ba yung tablet mo? Hindi nga eh. Naiwan ko sa bahay. Hindi ko na rin yun ginagamit kasi nga tumigil na ako sa paggawa ng content. Wala na rin naman akong account. Ay, meron pala sa TikTok. Bala ko ngang maging affiliate. Mas okay yun, ate. Malaki rin ang commission doon at mas madaling gumawa ng content. Halika, turuan kita ng basic editing. Naging teacher pa kita bigla, no? Okay lang yun. Para ma-discover mo rin ang sarili mong content. Para hindi ka na magnanakaw sa iba. Hala, oo nga. Ay, nakakahiya nga yung ginawa ko na yun. Sorry ulit ha. Kasi lahat nung ginawa mo, pinagkakitaan ko. Tapos, ayan, grabe naman ang bawi. Okay na yun, ate. Wala na yun. Nakaganti naman din ako eh. Biro lang. Pero okay na yun. Basta wag mo na lang ulit gagawin. Kasi baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo. Oo ha. Hindi ko na talaga gagawin ulit yung ganun. Kahit na kailan. Natuto si Jera sa pagkakamali niyang nagawa. Tinanggap niyang kahit na kailan, walang magandang naidudulot sa buhay ang pagnanakaw. Kahit pa simpleng bagay lang ito sa kanyang paningin, malaki pa rin ang kapalit. Unti-unting natuto si Jera sa kung paano siya gagawa ng magagandang video. Unti-unti rin siyang bumabalik sa pagiging content creator at doon niya lubos na naunawaan kung gaano ba talaga kahirap ang proseso ng mga simpleng video na napapanood lang. Kaya kung nanakawin lang ito basta-basta, talagang nakakagalit yun. Bawat tao ay may kanya-kanyang talento na maaaring ipamalas at ipakita sa iba. Ang bawat content na gawa ng iba ay nagbibigay ng iba't ibang naratibo base sa kanilang target na manonood o tagahanga. Kaya't lahat ng napapanood o napapakinggan, lahat yon ay dumaan sa masusing proseso ng gumagawa. Pinaghirapan nila yon. Ilang puyat, pagod at sakit ng ulo ang kanilang pinagdaanan para lang mabuo ang mga video na yon. Huwag ugaliing nakawin ang pinaghirapan ng iba at gawin itong pagkakakitaan. Dahil sa huli, may kaparusahan pa ring babalik sa'yo. Tandaan na kasama sa 10 utos ng Diyos ang huwag kang magnanakaw. Simple man sa paningin mo ang ninanakaw mo, mabigat na utos pa rin ang iyong nilabag. Hindi mo kailangang wasakin at dungisan ang iyong pangalan para lang sa bagay na hindi mo pinaghirapan. Mas mabuti pa ring maging tapat kaysa magtagumpay sa pamamagitan ng pagnanakaw. Dahil kung ano ang iyong kinuha, higit doon ang iyong pagbabayaran. Sa inyo bang palagay mga apo, tama lang ba ang nangyari kay Jera? At sino sa inyo ang mga nakaranas na manakawan ng content o may kakilalang magnanakaw at ginagamit yon para pagkakitaan? Kaya sa bawat video na iyong mapapanood, maging mapanuri kung ang gumagawa ba nun ay ang totoong may-ari o isa ring mapag-angkin. Katulad na lang ng mga nagnanakaw ng aking video at inilalagay sa kanilang channel. Tandaan na ang mga taong ganon ang gawain ay hindi nagiging matagumpay sa buhay. Ibahagi nyo naman ang inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Mary Rose Biong, Pureza Tagiwalo, Emily Erfe, Lucy San Jose, Eloisa Ocampo, Mafi Habibi Vlog, Maymay Paul, Azenar Noriv at sa Azenar Goodies, Lady Sparrow Taurus, Matt Sarol, Hazel Decena Alcontin, Charson Tamidles, Vera Versosa, Normita Legaspi, Chloe Abalos, Golden Heart, Team Gaminil Francisco, Kuya Hamdan, Monet Rivera,
Noemi Garcia Pabunan, Irisabela Tuazon, My Favorite Song Collection, Rachel Bondok, Thong Suk Marino, Boots Pangan, Carmen Cabanatan, Grace Noceda, Helen Payot, Gima Pendon, Victoria Dawa, Elizabeth Ocol, Marlene Andrada, Melvin Dose, Nea Matias, Lenny Batayola, Michelle Vahelidad, Jeline Sapra, Ivy Uy, Judy Templo, Maria Lee Nakagawa, Jess Aves, Rodel Homok, Liza Lynn Tizon, Maylene Huario, Estely Reyes, Beauty Lynn, Roslyn Vicariato, Chabi Lumentigar, Jen Gangoso, Lasa, Honghang, Pinky Hepertor, Ace, Marinette Mangrag, Lily Bat, Richie De La Peña at Lola Meli at Baby Primo ng Bacolod City, Negros Occidental. MJ Rivera at pagbati rin sa kanyang mama na si Marilyn Enverga at sa 5 niyang mga kapatid from Ate Jessica ng The Netherlands. Barbie Lynn at sa kanyang mga anak na sina Catriona at Vince, Nancy Makasakit, Larry, Edith at Job Makasakit at Freddy Kibalyo. Advanced happy birthday din kina Carlo Tagapan at kay Supladang Pasaway sa August 22. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig mga apo.